Hello guys, magluluto tayo ng masarap na ulam, sinabawang isda. Yung isda na gagamitin natin, yellowfin tuna. Yung pangpaasim, batuan. Kaya nagkaroon ako ng batuan kasi may umuwi na kapitbahay ko pauwi ng probinsya. Nung bumalik siya, nagpadala ako sa kanya kasi walang mabilhan dito sa Pampanga. At maglalagay din tayo ng tanglad. At lalagyan natin ng talbos ng kamote, saka wild spinach. At maglalagay tayo ng maraming sili. At lalagyan ko din ng dahon ng sibuyas. Ikakat lang natin yung isda natin sa 6, yung 3 gawin nating sabaw. Yung 3 naman ipiprito natin. Para 2 menu ang magagawa natin sa isang isda. Pwedeng sabaw, pwede ding prito. Huhugasan muna natin yung isda. Yung pangpaasim pala na ginagamit ko, yung batuan, madalas to nakikita sa island ng Panay tsaka Negros. At madalas namin tong ginagamit pangpaasim sa mga niluluto naming ulam. Nagbalat na din ako ng sibuyas kasi uumpisa na natin ang pagluto natin sa sinabawang isda. Ilalagay ko lang sa kaserola. Saka lalagyan din natin pangpalasa, kahit asin lang guys, masarap na yung sabaw natin yan. Kasi yung tuna malasa at nilagyan ko na din ng tubig. Pakukuluan lang natin to ng diretso. Habang hinihintay natin kumulo, ihahanda na natin yung piprituin nating 3 isda. Maglagay lang tayo pangpalasa, asin, lalamasin natin para sumiksik yung lasa sa isda natin. Itatabi lang muna natin to at uhugasan muna natin yung mga talbos nating gulay. Alam nyo naman yung mga ganitong gulay mabuhangin kaya kinakailangan natin ibabad sa tubig na may asin para mahulog yung mga buhangin na kumakapit sa dahon. Kaya kinakailangan talaga natin ibabad para malinis yung kinakain natin. Tuwing nagluluto akong sinabawang isda, hindi mawawala talaga yung tanglad kasi yan ang nagpapatanggal ng lansa sa niluluto kong isda. Uumpisahan ko na yung paghuhugas sa ating mga gulay. Uhugasan ko lang to ng maigi para mahulog talaga yung mga buhangin na kumakapit sa dahon. At tinupi-tupi ko na rin yung tanglad natin para maging maliit siya. Ibubuho lang natin ng maigi para hindi siya bubuka kapag nilagay natin mamaya doon sa sinabawan nating isda. At binuhos ko muna yung tubig kasi maglalagay na tayo ng asin. Ibababad natin to sa asin yung mga talbos nating gulay. Ninagyan ko na lang ng tubig at iiwan ko muna dito ng mga 30 minutes. Inugasan ko muna yung batuan saka yung sili. Iiwan lang muna natin yung talbos natin para mababad siya at mahulog talaga yung mga buhangin. Kumulo na at ilalagay ko na yung isda. Saka natin pakukuluan ulit. Tatakpan mo natin para mabilis siya kumulo. Kapag kumulo na, ilalagay na natin yung pampabango, yung tanglad. Isa din yan sa nagpapasarap sa sabaw natin. Nilagay ko na din yung batuan at saka naglagay ako ng pampagana, sili. Hayaan lang muna natin dyan ang kumulo ng kumulo para lumaluto yung ating isda at saka lumabas din yung asim ng batuan natin. Huhugasan muna natin yung gulay. Binabad natin to sa may asin. Kailangan babanlawan natin to ng maigi. At para mahulog na din yung mga buhangin na kumakapit doon sa dahon. At titikman din natin kung ano na ang lasa ng sinabawan nating isda. Kung ano pa ang kulang at para malagyan natin ng pangpalasa. Kulang pa sa lasa kaya nilagyan ko muna ng patis para lalong bumalance yung lasa ng sabaw. Kasi maasim-asim yung batuan, kailangan bumalance yung lasa ng alat saka asim. At pinakulo ko lang ng kaunti at pinisa ako ng kaunti yung batuan para lalong lumabas yung asim. Para asim sarap yung sabaw at nilagay ko na din yung dahon ng sibuyas at sinunod ko na yung mga talbos ng kamote saka wild spinach. More gulay, more masustansya at nagpapalakas talaga ng katawan natin lalo na kung madalas tayo kumakain ng gulay. At lalayo pa tayo sa sakit, luto na yung sinabawan nating isda. Itatabi muna natin to kasi uumpisa na natin ang pagprito. Yung mga ganitong isda pala guys, huwag natin to overcook para hindi siya matigas. Mabilis ang prito lang, pwede na. Babaliktarin ko lang, maya-maya na, luto na yung prito nating isda. Kasi kapag na-overcook yan, makunat siya kainin.
Ano pang hinihintay natin guys? Magsandok na tayo ng sabaw at dadamihan natin ng gulay at lalagyan natin ng maraming sabaw kasi masarap ang sabaw talaga nito kasi batuan yung pangpaasim na ginamit natin. At huwag natin kalimutan magdasal bago kumain. Magpasalamat tayo sa biyaya na binibigay niya sa araw-araw. Shout out sa mga OFW na laging nanonood ng mga video ko. Maraming salamat sa inyo at ingat kayo lagi dyan. Isasama ko kayo lagi sa mga dasal ko. At kung saan ka man, mag-comment ka para alam ko kung saan ka. Maraming salamat sa panonood. Yun lang, kalas.